I just wanted to add something on the facilitation for tonight about 1 Corinthians 13. At dito mga kapatid ay this is about Paul's confrontation about carnality of the Corinthian church. The church or the Christians in Corinthians. Mahirap kasi mga kapatid, alam nyo, minsan yan ang kahina. Yan minsan ang medyo mahirap sa mga tagapanguna. And we are in this kind of task to lead and to manage and to administer the church. And as we all know, at the latter part of chapter 13, makikita natin dito mga kapatid na ang pinatutungkol ni Apostol Pablo rito mga kapatid ay ang mga tao. In verse 16 to 17, Paul addressed the church as the temple of God, as where the Spirit of God dwells upon. So nandun mga kapatid ang hirap at ang kalbaryo ng mga tagapanguna sa pagdeal sa mga tao, mga kapatid ko, sa church. Mahirap eh. Kasi parang sino ba yung may dalawang anak dito? Yung may mga dalawa, tatlong anak dyan, mga kapatid. Alam niyo ang problema na may dalawa, tatlong anak. Kung isang anak nyo, okay lang, pakikibagayin mo isang anak eh. Amen? Hindi ko alam po si Sister Arlene Eliza ng UK yan. Maraming anak yan. Imagine mo, may 5 kang anak. Lahat yan pakikibagayin mo, kapatid. Lahat yan, may iba-ibang virtud. May iba-ibang ugali. Sabi nga nila, different folk, different stroke. Hindi pwedeng yung isang batas mo applicable lahat across the board. Kasi may mga anak ka na hindi pwede yung ganung approach mo. Bagamat may standard ka, pero tanggapin natin ang katotohanan sa maraming anak na minsan iibahin mo ang approach because this child has a tendency, a propensity to become like this and that. Kaya makikita mo mga kapatid, kapag inaral mo yung Harvard theory on how to best raise children, wala silang makuhang perfection Kasi may mga taong lumaki sa higpit, pero lumaking mga suwail. May mga tao naman lumaki sa luwag, pero mababait. And vice versa. May mga taong lumaki sa higpit, naging mababait. May mga taong lumaki sa luwag, naging mga dragon. Iba-iba. So the difficulty of Paul as the founder, kasi he was claiming he laid the foundation of the Corinthian church. Ang problema niya mga kapatid ko, yung pag-approach, yung confrontation. Kaya minsan, mahirap paging leader, mahirap. Kaya ang mahirap mga kapatid sa isang pastor, sa isang nangunguna, yung mag-confront. Mahirap din man-rebuke. Biro mo, sasabihin mo, for example, sino ba dito? Sige, maganda lang tayo. Si Sister Sunshine Coronation, re-rebukein mo siya. Papahiya mo siya. Kasi sabi ni Pablo, pag nagre-review ka, dapat hindi private And it's easy to think na dapat pag nag-review ka, private. But that's not what the Bible tells us. Why? There are reasons why the rebuke must be open to the public. Kasi, pag ang rebuke, Pastor Paul, palaging private, the tendency is the rest of the congregation will not know whether what they do is right or wrong. Mali pala yun. Kasi si na-rebuke na di alam na ng iba na hindi pala dapat gawin yun kasi hindi tama, hindi akma o hindi dapat gawin ng isang Kristiyano. Kaya itong ginawa ni Apostol Pablo medyo matindi.
Mahirap kasi kinokompront niya eh. Ang sabi niya pa dito, oh, I fed you with milk and not with solid food. For until now, you were not able to receive it, and even now, you are still not able. Ang nangyari kasi dito mga kapatid, I fed you with milk. Sabihin, kumbaga parang 35 years old ka na, kinakain mo pa rin Gerber at saka yung alam mo yung mga tinapay, mga Marie. Bro mo, ay pakibili mo nga ng Marie. Para alam mo yung mga lugaw. Tapos kinakain mo Gerber at saka Marie. Ang laki-laki mo ng batats, dumedede ka pa. Kakatawa, di ba? Kaya sabi ni Apostol Pablo, kahit malalaki na kayo, parang naniniwala kayong spiritual na kayo, pero you were not living any deeper in the basic things I have already preached to you. Kumbaga, wala eh. Nagpakain na, nagluto na ako ng bulalot, mga buto-buto, hindi nyo naman nakain, hindi nyo kaya eh. Kasi minsan, depende. Kaya mapapansin mo, Pastor Paul, di ba sa Batangas, meron tayong mga section-section. Pag Sister Tintin, sa Batangas kami, high school, merong star section. Sabihin, merong sample, pag ang iyong section ay Nara, yan, mga pambansang kahoy, pambansang bulaklak. Pag ang section mo, ilang-ilang, ipil-ipil, o kaya tangili, o kaya mga aruray, naku kapatid, ano kaya, puro section yan. Bakit? Kasi sabi ng mga teacher, wala namang kwenta magturo sa mga aruray section eh. Kasi pag tinuruan mo ng science, mathematics, hindi nila naiintindihan. So useless. Doon mo lang ibibigay ang hamburger, Pastora Madeline, sa mga kayang kumain ng hamburger at marunong kumain ng hamburger at kakainin yung hamburger. There's no point na magluto ka tapos hindi naman nila kakainin. Kasi nagturo na si Apostol Pablo, tapos hindi niya naman yung nakain. Pero bakit? You were not able to receive it kasi sinasabi ni Apostol Pablo na yung attraction ng Corinthians were mainly attracted to spiritual junk food. Ang gusto nilang kainin, mga junk food, kaya mapapansin mo, Brother Jen ng Qatar, di ba? Pagkakain yung anak mo, oy, huwag ka na kumain yan. Kakain na tayo ng hapunan, ano? Huwag ka na kumain ng mga ganyan-ganyan. Kasi pag ang bata, yung taste buds niya, na condition ng kumain ng junk food, Sister Tin, hindi na yung kakain ng proper food. Ganon din yung mga taga-Corinthians. Masyado na na-condition yung kanilang taste buds to the spiritual junk food. Kasi nga, maraming magagaling na, maaaring nung panahon yun, maraming magagaling na mga magsalita. Magagaling na speaker. Baka may mas magagaling pa kay Apostol Pablo. Kaya nung magtuturo na si Apostol Pablo ng talagang proper food, ng talagang kanin na, talagang staple food na dapat, wala na. Wala nang gana yung mga tao. Kasi nakakain na sila ng junk. Amen ba mga kapatid? Kaya sabi ni Apostol Pablo, kahit naman pakainin ko kayo, hindi nyo na rin man kaya eh. Kasi wala na kayong gana. Now, in verse 3 to 4, there was a question again on the division of the church, the division in the church. For you are still carnal, for where there are envy, inggit, strife, away-away, and divisions among you. Sabihin, marami pang inggit. Sale lang naman niya binili yan. Nakita ko rin yan eh. 75% sale. Yung heels na yan, ako ano yan? Galing yan sa kapatid niya. Yung mga inggit, mga tampuhan, mga walang kakwenta-kwentang bagay, nagiging sanhi ng away-away. Sabi ni Apostol Pablo, sino ba? Kaya sabi ni Jesus, di ba sino ba ang ama at mga pinuno ng mga pagkakawatak-watak? Di ba si Satanas? Tapos ipangangaral natin na, maging Christian kayo, tingnan nyo kami. Tingnan namin kayo, tapos kayo nga, magkakapatid, away-away. Paano pa maniniwala sa atin ang sanlibutan na si Jesus ay Diyos ng pag-ibig, samantalang yung ating kapatid mismong pag nag-o I love you tayo, Sister Tintin. Sa halip na
papunta ka ng kanan, kaliwa at kanan dapat ang baling ng "Oh, I love you with the love of the Lord." Pero hindi ka pupunta ng kaliwa kasi nandun sa kaliwa ang kinagagalitan mo. Because ito yung sinasabi ko mga kapatid. And listen to this carefully. There was a man who asked Jesus, "Lord, how can I go to heaven?" And Jesus said, Did you not know the commandments, the 10 commandments, blah, blah, blah. Alam na natin yun. And then, nagawa ko na yun, sabi ng binata. Pero sabi ng Panginoon, may kulang pa. Yung summation o yung sum total ng 10 commandments, 2 lang. Mahalin mo ang Diyos ng iyong buong puso, ng iyong buong buhay, ng iyong buong kaluluwa, at mahalin mo ang iyong kapwa. And then there was a paradigm that says, how are you going to love God? And then Jesus used the analogy, ito yung sinasabi ni Pastor Paul kanina, he used a metaphor of who is my neighbor. And he used the Samaritan, a man who was mugged on the road, lying on the street. And there was a Levite, there was a priest, there was a scribe who were going to the temple. And there was a Samaritan. And then as we know the story, that the Samaritan, who was a bad man, bad person, he had a negative image nung unang panahon, para mga NPA yan, na masamang tao. But the Samaritan, who's supposed to be bad, and who's supposed to be not caring, but he cared. He cared for the man, for the Jewish man apparently, lying on the ground, lying on the floor. Now, anong sinasabi ko nito mga kapatid? The way that we can show that we love God, that we don't see, is when we love those people around us that we see. Doon natin may papakita mga kapatid yung totoo nating pagmamahal sa Diyos. Kasi mahirap, Pastor Paul, walang gauge walang determining fact, walang barometer how much you love God How much do you love God? I love God. Why? How? I sing the song, I love you, Lord. Yun lang ba ang basihan? Napapalaglag mo yung mga butike sa kisame? Pag kumakanta ka, pati chandelier at mga fluorescent nalalaglag? Hindi yun ang basihan. Kahit mapalaglag mo ang lahat ng mga gagamba dyan, amen ba? Pero hindi yun ang basihan Ang basihan ng Panginoon na mahal natin siya, kapag mahal natin ang kapwa, mahal natin yung mga tao na nakapaligid sa atin. And that was, Saint Paul was trying to insist that yun ang basihan. Na yung mga tao, yung church, they are the temple of God. And if you remember mga kapatid, going back to the book of Matthew, the first epistles of the New Testament, the Matthew, Mark, Luke, and John, Jesus was talking about na sino man sa inyo magiging dahilan ng pagkabagsak, pagkadapa ng mga taong ito. Kasi mapapansin mo, Pastor Madeline, di ba? Every time someone receives Jesus as their personal Lord and Savior, there are many angels, thousands of angels celebrating in heaven. And Jesus used in the opposite, in the irony, contrary to that, na sino man ang magiging kadahilanan ng pagkadapa ng isa sa mga taong ito na naligtas, sumpain ang taong yun. Magaling pa sa taong hindi na sa pinanganak. Amen ba? Kaya si Apostol Pablo was trying to impose that yung mga divisions, envy and strife, yung pagkakainggit-inggit, pagkakawatak-watak, galit, at away-awa, yung faction. Uy, dito tayo, mga taga-Pangasinan. Mga Ilocano, dito tayo. O mga Batanggenyo, dito kayo. Kaya minsan ayoko ng ganyan mga umpok-umpok. Dapat yan pinag-iiba-iba. Batanggenyo, isang group 1. Samahan mo ng Pampanga, samahan mo ng Ilocano, samahan mo ng Bisaya. Huwag mong pag-umpok-umpokin yan, Pastora Madeline, yung pag Bisaya, Bisaya. Kasi mamaya magkakaroon niya ng factions. Magkakaroon ng division. Amen ba? Ayaw ng Panginoon yan, mga kapatid. Ang gusto ng Panginoon,
Tayo ay sama-sama sa hirap at ginhawa. Ano ang sabi pa ni Apostol Pablo dito, mga kapatid? Parang may mga fan club dito eh. May mga followers, may mga Twitter. Merong Twitter si Paul, may follower siya. May follower din si Apollos. Ayan. Pero, hindi mahalaga yun eh. Sabi ni Apostol Pablo, ako ang nagtanim, si Apollos ang nagdilig. Kasi kanya-kanyang mga workers, kanya-kanya tayong mga trabaho, at kanya-kanya ng result. Pero tama si Pastor Paul kanina na, pero Diyos din ang matatapos ng trabaho natin. Diba, Sister Tin? Kung ikaw ay nagtatanim sa palayanan, ang trabaho ng mga magsasaka, magtanim lang. Pero yung tingnan lagi at palaguin ang mga halaman, trabaho pa ba ng farmer yon? Hindi. Ang trabaho ng farmer, magbungkal, magtanim, magdilig ng halaman, pero yung magpalago at hintaying lumago at baka lumago, wala nang pakialam ang farmer doon. Diyos na yon ang gagawa noon. Himala na ng buhay ang magpapalago ng mga itinanim. Ganon din sa ministry ng Lord. Ang trabaho ng pastor, magturo. Ang trabaho ng nanay, magluto. Maghanda ng pagkain. Aba, amen ba mga kapatid? Ganon din tayo mga anak. Tayong lahat ay mga anak ng Diyos. May niluto si Pastor Alvin, si Pastor Paul, si Pastor Madeline, Pastora Madeline ng ganito ang ating luto ngayon. Bicol Express na maraming siling labuyo, puro rebuke. Oh, minsan naman ang niluto ni Pastor Paul talaga naman mga chocolate, matatamis para mga faith, mga inspirational talk. Yan. Iba-iba eh. Amen ba? Pero ang trabaho natin, kumain kung anong nasa hapagkainan. At ang mga workers, mga kapatid, we work together. Hindi tayo pagalingan. Kaya minsan, nakakatakot yung may mga groupings. Amen. Baka mamaya yung groupings na, naku, naging dahilan patuloy ng away-away. Naku, itong parang Dutch Entertainment. Monday group. Tuesday group. Naku, nakakatakot. Kasi pagalingan eh. Hindi na dapat ganon. Tayo mga Kristiyano, wala na yung ganyan. Bakit? Kasi Diyos din na nakakakita, Sister Tin, ng lahat ng ating mga ginagawa. Yung ating budhi, yung ating puso, yung ating motive, Diyos din na nakakakita niyan. Each one will receive his own reward. Alam ng Diyos ang ginawa mo? Amen ba? Kasi minsan may mga sa group, Pastor Paul, may mga iba ang trabaho nila, moral support lang. Alam mo yung moral, anong participation mo? Wala lang, nandito lang, moral support. Ganun lang. Walang financial support, moral support lang. O kaya, Pastora Madeline, yung, I will be with you in prayer. Parang yung kaluluwa niya, umiikot habang lahat nagtatrabaho, merong kaluluwang umiikot, nananalangin. Amen ba? Pero ang sinasabi rito mga kapatid, tayong lahat ay kailangan magsama-sama na nagtataguyod ng ating iglesia. We work together as one, at alam natin na each of us will be rewarded individually. Individually yan. Amen mga kapatid? According to our own labor. Hindi according to talent eh. Mapapansin mo, Pastor Paul, nung binigyan ng Panginoon ang mga servants, di ba? God gave them each servant, the master gave them talents. Pero they were not rewarded based on the talent. They were rewarded according to their own labor to multiply the talents. So for example, Sister Chet, magaling kang kumanta. Binigyan ka ng Panginoon ng galing kumanta o kaya tumula. Okay? Magaling ka sa decor, for example, o magaling ka sa kung anumang magaling ka. Pero hindi mo naman ginamit, hindi mo lang kwenta yung talent. Kaya ang reward natin, mga kapatid, base sa labor, base sa accomplishment, base sa natapos, hindi sa galing. Bagamat iba rin ang magaling, pero kung yung galing mo naman, hindi mo naman ginamit sa kaluwalhatian ng Panginoon, walang kwenta yung galing mo. Then, mga kapatid, we are also God's fellow workers. Bakit?
Pastora Madeline, sabi ni Apostol Pablo, siya ang nagtanim, sa Paul sa nagdilig, pero Diyos ang nagpapalago. Di ba? O ibig sabihin, co-worker mo ang Diyos. Kamanggagawa natin ang Panginoon sa pagpapalago, sa pagtataguyod ng iglesia ng Diyos. Kaya, I'm encouraging yung mga kapatid ko, maging bahagi tayo. Hindi lang, kaya na maganda yung, kaya kanina nakita ko yung sharing ni brother, yung tumutugtog ng gitara, si brother Jerry, na may nakita akong babaeng tumutugtog, Pastora Madeline, ng gitara kanina. Sabi ko, maganda yon. At least may iba. Hindi pa lagi si Pastor Paul na lagi sa drum, pastor na nga, nagda-drum pa. Sa bagay, ako Pastor Paul hanggang ngayon, nagpa-piano, drum ako lahat. Buti nga sa inyo, kumpleto kayo Dito sa amin talagang di ba? Pero, hindi ako nagrereklamo dahil yun talaga ang aking talent, pero ginagamit ko sa Panginoon. Pero maganda rin mga kapatid ko na kung kayo naman ay may talent, sample, magaling kang tumambling, magtumbling-tumbling ka, yan ang ihandog mo sa Panginoon, Sister Chet. Kasi baka may acrobat ka. Di ba? Baka may ballet dancer ka, yung pala ang talent mo. Edi bali-baliin mo ang bewang mo dyan sa Panginoon para sa glory ng Lord. Amen ba mga kapatid? Sapagkat pagdating ng Panginoon, tatanungin tayo, Sister Chet, ano ang talent na binigay ko sa iyo na hindi mo nagamit? And you are the only one who knows and who can discover, who can unlock your full potential para magamit mo yan sa kaharian ng Panginoon. Amen? So, kung may mga talento kayo na pwede mong i-gamitin, Pastora Madeline, alam mo magaling ako mag-PowerPoint. Alam mo magaling ako mag-design. Alam mo magaling ako mag-manage ng mga future events ng church. Kasi kanya-kanyang talent yan Sister Tin, di ba? Ako hindi ako magaling mag-manage ng mga event. May talent talaga yan. Skills yan. Amen? So whatever talents that we have, pagtulong-tulungan natin ang gawain ng Panginoon. Total, nandito na rin naman tayo. There is no point na lagi kang magko-complain. There's no point na lagi kang, ang pangit ng PowerPoint. Ang pangit ng ganito. Ang pangit ng sound system. Bakit hindi ikaw gumawa? Magaling ka pala. Magaling ka pala sa mga power system. Baka magaling ka sa mga cable. Baka pepeng kuryente ka. Di ikaw ang gumawa niyan, kapatid. Amen ba? So, yun lang akin, Pastor Paul. Salamat po. God bless you all.